like us to have in the Philippines. And sabi dito, for him to be blessed, look at verse 98, it says, I have chosen him so that he will direct his children and his family after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just. And the Lord will do what is promised to Abraham. The key is doing what is right and just. So in other words, tayo po, bilang mga Pilipino na Kristiyano, pag nag-evangelize tayo, okay, ang mindset natin to, hindi lang para magpunta siya ng heaven, pero habang nandito siya sa earth, ang lifestyle niya ay magiging righteous and just. Hindi ba? Very, very important to. No? Ibig sabihin, ang mga pamilya po natin na i-raise ng God ay mga righteous and just families. Tama ba? To be led by righteous and just fathers and righteous and just mothers. Amen? In other words, ito po ang pagiging guideline natin para yung mga nakita ni Bishop Dan ng mga pakitain magkakaroon ng fulfillment. Are you agree with me? Okay. So, Revelation chapter 11 verse 15 to 17 says, And the seven angels sounded in their great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He will reign forever and ever. And we give thanks to you, Lord God Almighty, who is, who was, because you've taken the great power and have begun ruling as King. Our desire is that Jesus will be King of every family in the Philippines. And it is prime importance to understand that it will be the family na ititrain ng God in the coming days. And this will be a tall order. Hindi ba? Kasi ito po ang problema ng lahat ng mga bansa, na wala sa mga bansa ang rulership ng mga tatay. Hindi naayos ang relationship ng tatay tsaka sa asawa niya, ng nanay. At dahil hindi naayos ang relationship ng tatay at nanay, hindi sila nakaproduce ng godly generation. So, babalik tayo ngayon sa pamilya. Sabihin mo sa katabi mo, babalik pamilya tayo. Sabihin mo sa katabi mo, balik pamilya tayo. Okay, so, God is taking over the great power that has taken over the pillars of society, especially the family. And God is going to rule as King of the family and the families of this world. What are these 8 pillars? Ito po yung mga 8 pillars. You're talking of the family, you're talking of the church, you're talking of governance, gobierno, you're talking of media, you're talking of arts and entertainment, you're talking of science and technology, you're talking of education, you're talking of business and economics, you're talking about the church. Hello? Ito yung 8 pillars. And we should be prepared for this. So, lahat tayo, pagka naging teacher ka, ang heart mo ito. Pag hindi ka na mag-evangelize, pagka teacher ka, you're going to make sure yung kingdom ng Lord nandun sa education. Tama ba? So if you are going to be a kingdom educator, you are going to be a kingdom artist, doon sa hotel, I was just natutuwa ako kasi I was looking at the magazine. Pagtingin ko, sabi ko, black woman to, no? And then, sabi ko, taga Middle East, pagtingin ko, alam nyo, saan galing yung advertisement from Iran. Ikagagaling lang namin sa Iran, no? And nagpipray kami ng Iran, Lord, itong Iran ang mahal mo, no? And ang nakita ko, advertisement niya, sabi ba naman ng babae, sabi niya, we now have a beauty products for the Persian ladies. Ladies, you will have your freedom today. Hello? Sabi ko, napaka-prophetic, no? Kasi ang mga Iranian ladies ay, wala silang freedom in Iran. Amen ba? Something is happening in Iran. I tell you this, ang mga Pilipino ang gagamitin ng God in the end days to bless the nations. Amen? In the area of the arts, in the area of music, nag-uusap kami ni Gary Valenciano, and Gary has already, kasama yung mga anak niya, gumagawa na sila ng bagong song, ng mga Christian songs na mag-feed sa YouTube. Di ba? Ganun ka-long term yung iniisip nila. Tama ba? Ang church dapat ganun din ka-long term tayo. Meron tayong vision for the Philippines. Amen? Now one day, God will give this nation a nation of wisdom leaders. Leaders na may wisdom in their capacity
to change this nation. Amen. Papalakpakan natin ng Lord. Okay. So, ang hirap din, society. Okay? And I said, yung pamilya, sa pamilya manggagaling ang future ng mga barangay captain, na magiging mayor, na magiging congressman, na magiging senador. Hello? You must have a dream for that. Amen ba? Ang dream natin, Lord, out of my family, you're going to bring forth productive generation. You're going to bring forth righteous generation. Lord, I want to have a generation that will bless people, Lord. I want to develop a family of businessmen. Nothing wrong with that for the kingdom of God. Amen ba? We are going to bless nations one day. Amen? Let me just tell you this. Why is China interested with the Philippines? This nation is sitting on a big amount, 60 trillion worth of methane gas, solid methane fuel, 200 billion tons of oil underneath Spratly Islands. In fact, hindi lang Spratly, yung buong Pilipinas, hindi pa kasama yung Benham Rice. Napakayaman ng Pilipinas na ang China gustong kunin ito. Pero sabi ko, huwag ka lang magbubuli, pwede ka namin tulungan sa problema mo. Ganun ba? Hindi tayo ganit. Kaya nga, dapat maraming magpe-pray ngayon, tama ba? At yung prayer natin everyday na. Hindi na pupunta ng church. Okay? Pag si tatay ay natutulog, Dad, dito ka na. Alam niyo, meron akong family sa church na every Saturday, Sabat nila, gumagawa na siya ng listahan ng mga ipag-pray. Meron na siyang Shabbat guide. Okay? Ang tatay niya, hindi pa Christian yung tatay ha, meron na siyang binibigay, Dad, ikaw pag-pray mo mamaya, ha? Binigay niya yung prayer ng tatay. Hindi pa Christian yung tatay, sinishare niya ng gospel. Pero Dad, gusto ko mag-bless ang pamilya natin, magsasyabat tayo. Amen ba? You know what happened? Siguro after 6 Shabbat, more than 1.5 months, late sila dumating lahat. Nag-text yung tatay. 6 o'clock, wala pa kayo dito, magsasyabat na tayo. May nangyayari na sa mga pamilya. Amen. Sabihin mo sa katigil mo, may pag-asa ang iyong pamilya. Sabihin mo sa katigil mo, may hope ang iyong tatay at ang iyong nanay. Siguro na. The scripture says that through Adam, God bestowed glory and honor so he and his generation can rule over the works of his hand is the whole creation. Psalm chapter 8, verse 5 and 6. Let's read this together. Sabi nito, for you have made him a little Lord of the angels and then crowned him with glory and honor, and you made him rule over the works of your hands. You have put all things under his feet. Several things that we discover here. Okay? When Satan, who was the first creature that God created in the spirit, created his own kingdom. He wanted to be like God. So he wanted a rival kingdom against God. Okay? God kicked him out in his presence, but he was able to get 1/3 of the angels. And God one day was looking for a creation, and God said, we shall make man from our image that they may rule the whole creation. Tama ba? So, God is intending, okay, hindi angel ang man. Pakitingnan mo nga ang katabi mo kung mukhang angel. Wala siyang pakpak ng dalawa. No? Ang mga angels may pakpak. Okay? Ang mga angels pwede mag-disappear, mag-appear. Grabe yung pagkakagawa ng mga angels kasi utusan sila ng Panginoon para sa kanyang kalooban. Okay? At gagawin niyang parang servant ng mga anak ng Diyos. Amen ba? The thing is this, yumabang siya. If there is one thing that God wants to be in
age now, in this revival that God is going to do in the Philippines, God wants humble people. If you are humble, okay, God will bless you. Di ba? Young people, humble before the presence of God, and God will exalt you. Di ba? This is very important that we understand today. Dadahan-dahanin natin to kasi pupunta tayo, Lord, what is the basis of your revival in this nation? Grabe naman itong fire na ito. Okay. Sobrang fire nga. Sabi niya, God crowned him with glory and honor. Okay? You cannot move here on earth without the glory and honor of God. Dapat laging honorable. Sabi natin, honorable. Alam niyo kung bakit nagkaroon ng mga katulad ni Alice Go? It is because ang mga Pilipino, okay, ay hindi na naging righteous sa ways niya. Hindi ba? But the day is coming, okay, that this nation, hindi na tayo papayag ng mga mali. Hindi na tayo papayag ng pwede na ang 70. Hello? Tahimik lahat. Hindi na tayo papayag na okay na yan. Kasi gusto ng God, lahat ng gagawin natin, glorifying to God and honorable to God. Di ba? So, itataas natin yung standard ng Lord. Di ba? So, palakpakan natin ang God. Okay? Alam nyo, si Bishop Dan ay may teenager na nag-memorize ng Psalm 119. Yung daughter ko, granddaughter ko, sabi ko, punta ka nga dito, Wana, gusto ko i-recite mo ang Psalm 91, okay? Siya po ay 5 years old, minemorize niya ang Psalm 91. Sabi ng isang member ko, Pastor, hiyang-hiya ako kanina, bakit? First 5 verses lang na-memorize ko dyan. The thing is this, nagre-raise ngayon ang Lord ng mga bagong kabataan, di ba? Revival ng mga kabataan. Alam niyo, one time, yung kanyang birthday, nakita namin yung 1 week, sabi niya, Lolo, sabi niya, tulungan mo ako mag-pray. Kasi this week daw, maulan. Titiglan tayo ng so, tinuruan siya ng nanay niya na bago pumunta doon sa lugar kung saan siya mag-birthday, at doon ay prayer walk siya. 5 years old. Tinuruan siya mag-prayer walk. Tapos, nung gabi before ng kanyang birthday, sabi ng Weather Bureau, okay, bukas daw maulan. Alam niyo, ang kasama kanyang tita, tumayo doon sa gitna, at ang sabi niya, Sun still tomorrow, it's my birthday. Alam niyo, bandang hapon, parang, hindi ko alam yung nangyari hapon, nagtidrizzle. Sabi ko, Lord, huwag naman. Sabi ko, grabe preparation to. Alam niyo, bigla na lang hawi yung clouds, yung araw biglang lumabas. Order ng God ang prayer ng mga bata. Hindi ba? Parang natin ng Lord. Napasalamat ako kasi kami na wife ko si Nonet, this year, tayo ka ng God para makita natin. Yeah, that's my wife. Tayo. Si Tita Tanem. Tayo si Tita Tanem. Tayo. Okay. The part that I see here is this. Tinrain po namin yung mga anak namin na maging mga warriors. Ngayon, sila na nag-train ng mga apo namin na maging warriors. Ano ba? Ito na po ang dream natin. Amen? Mangyayari nito. Kasi sabi ko, si Juana, 5 years old, in 7 years, sabi ko, Bishop Dan, teenager na siya, 12 years old. Tama ba? Ibig sabihin, by 12 years old, nagdi-disciple na siya. Tama ba? Ngayon pa lang, nagdi-disciple na. Tama ba? Palapakaran natin ng God. God is going to do something in our society. Okay? Man and family is being restored to be restored to the lost honor and glory. Huwag na tayo magsisihan kung ano yung mga nakaraan, ng mga politiko. Hindi na, tapos na yun. Okay? We're in a new season. In the season of revival. Di ba? Sabihin mo sa kapatid mo, bawal negative ngayon. Sabihin mo sa kapatid mo, bawal na ang sisihan. Gawa
something practical na pwede natin gawin, no? Hello? Are you here? At ang mga tatay ay isang araw ka-pray nyo na tumayo ang tatay natin at sabihin, mga anak, nag-usap kami kagabi ni Mami, inamin ko kay Mami ang mga pagkakamali ko, hindi ko na kayo na-manage sa family kasi masyado akong busy. Anak, sorry, will you forgive me? I tell you, the day is coming that revival is going to happen in every home of this nation. There will be a reconciliation between the father and the mother and the reconciliation between parents and children. Palakpakan natin ang Panginoon. It is going to surely happen. God has chosen to delegate running the affairs of His kingdom to bring to pass His purposes on earth through the church composed of families on earth. Ephesians chapter 10, pakibasa ang sabi dito. The purpose is that through the church, the complicated and decided wisdom of God in all its infinite variety, innumerable aspects might now be made known to the angelic rulers and authorities, principalities and powers in the heavenly sphere. You can pray this prayer now, you can pray that I declare today that my Father will be given wisdom on how to manage our generation. Stop cursing your father. Starting tonight, go to your father, text your father, Dad, nag-learn ako today. I have not honored you. I need to honor you today. Dad, sorry, pagka sinasagot-sagot kita. And see what God will do with your father. Amen ba? Serious na ito. Kasi gusto ba niyo magkaroon ng revival sa Pilipinas? It will start with your own family. You know why? You cannot bring a revival to another family kung yung family mo hindi revival. Tama ba? Pinagpipray yung Pilipinas, pinagpipray yung China, teka, ang warfare nandun sa bahay. Kasi hindi nag-uusap yung nanay at tatay. Sabi mo sa akin, hindi totoo yan. Totoo yan. Totoo ba yun? Teka, wala mo nang nagsisigawan na kayo. Aayusin natin ang pamilya ngayon, di ba? Para yung diablo ang mapapahiya sa harap ng Lord, di ba? Kasi revival is coming to the Philippines, di ba? Palakpakan natin ng God. Okay, kasi sabi dito, so to be made to the angelic rulers and authorities, principalities in the heavenly sphere. You can speak already. Pwede mo lang kausapin bago ka magpag-pray mo si Mami, sasabihin mo kay Mami, huwag mo kausapin si Mami. Lord, ang tatay ko nag-confess na, nag-usap na kami. Sabi niya, lalapit na, Satan, huwag kang makikialam dito, ha? Wala kang pakialam sa pamilyang ito. Itong pamilyang ito is going to be a prayerful family. I'm standing in the gap now. Revival is going to come in this name. I believe that. I tell you this, prepare yourself for revival. But it means this. We're going to pay the price. Sabihin sa kayo, babayaran mo ang presyo. Are you willing to pray? Are you willing to pay the price of praying for your dad? Are you willing to pray for the price of praying for your mom? Are you willing to pay the price of reconciling with your brother or with your sister? Because, Lord, alam ko, meron akong portion doon. Aminin mo na lang, Dad, meron akong portion doon. Pwede mong sabihin kay Dad, alam ko, nagkamali ka. Pero tapos na yun, pinapatawad na kita. Ang gusto mo lang ayusin mo ito. Pwede mo bang puntahan si Ma'am? At ayusin mo yung problema mo kay Ma'am kasi gusto lang ng Lord na i-revive ang pamilya natin. Di ba? We're going to the serious part of our message. You see, the smallest unit God will use to bring about this rulership is through the family. The future is the restoration of families when revival will have hit this nation. Revival will hit this nation. No doubt about it. Going to pay the price. Prayer. Okay? But at the same time, you're doing something. Hindi ba? For those of you na hindi na-honor ang tatay, si nanay, okay? Pwede ba? Pagdating nyo ng bahay, gumising kayo ng maaga, okay? Lutuin na yung breakfast. Hello? Kasi may table, di ba? Ay, ano nangyari sa anak ko? Bakit siya nagluto ng breakfast? Dad, gusto namin
Kaming magkakapatid nag-decide na lutuin yung breakfast kasi lagi kayo lagi nagluluto ng breakfast. Magpahinga muna kayo in the next 2 months kami magluluto ng breakfast. We honor you today. Hindi ba? You want to see revival in your nation? Have the revival in your family first. Para pagkalanan ng Lord. For the family's reform must be restored to its rightful place in the kingdom. Okay? God's concept of blessing nations is through families. Wala nang iba. No? Blessing. Babalik tayo sa pamilya. Ayusin natin ang pamilya. Can you imagine kung meron kang kaibigan na sinishare mo ng gospel, okay? At ang concept mo ng evangelism mo is not only para maging member sila ng church, kahit na hindi ka maging member ng church namin. Okay, gusto ko maayos yung pamilya mo. Kasi, I tell you this, pag dumating yung revival, magkakaroon kayo ng problema sa dami ng mga taong pupunta sa church. Pero sa akin, sa end days, ito mangyayari, ha? Si Antichrist, madaling hanapin ang malalaking grupo. Pero yung maliit na grupo, wala siyang magawa kasi nagmimit sa mga bahay. Ganun ba? Prepare for this. Genesis 18 to 19. Abraham will surely become a great and a powerful nation, and all nations will learn to be blessed through him. He will only become a great and a powerful nation. Verse 19 says, if they will keep the way of the Lord by doing what is right and just. I don't know how you're going to do it. Nag-uusap kami ng isang educator na intercessor at ginagather niya yung yung grupo niya sa Kalinga, Apayao, okay? At doon sa pag-gather nila, nagpaalam sa pastor, Pastor, pwede ko bang ma-invite ang mga tatay dito? Kasi sa Kalinga, Apayao, grabe ang pagbagsak ng reading, comprehension ng mga bata. Sabi niya, Pastor, pwede ba namin gamitin itong church mo? Willing akong magbigay ng training sa mga teachers dito upang ma-increase natin ang ability ng mga batang mag-comprehend at mag-read. Magbasa. Grabe ang record. Alam niyo kung bakit? Kasi affected na ang mga bata ng internet. Ayaw na ng mga bata magbasa. Mas gusto nila titingnan na lang. The thing is this, hawakan ng diablo ang kaaway. One of the things that God will do in the revival is this. God will restore this nation to its rightful place. Amen? Okay. So the Lord is depending on this nation. Look at it. The prophecy ni Sabu. Sabi niya, the Lord is depending on this nation to bring His end-time glory to the other nations. Hello? Hindi na lang mag-evangelize ka. The day will come, we will go to the nations and tell them, we have found the solution. We have found the solution. The solution is this. Ayusin natin ang mga pamilya nyo, magre-revival sa bansa nyo. Okay, sabi dito, the Philippines is his showpiece. His stars that will light the way for most of the world is the prophecy. Okay? Sabi niya, the Philippines is a nation that's going to experience a great exponential revival in the not too distant future. Ayun na, sinabi ng Bishop na. Within the next 7 years. Pray na tayo, hindi ba? Okay, ano sabi dito? That is the destiny God has revealed about the Philippines. If you hear about the awesome words that have been spoken about the Philippines, you will wonder. God loves His nation. Amen? He wants to fulfill. Sabi niya, next, look at this. Next to how God loves Israel, the Philippines is the second nation to Israel. How God is going to greatly bless and prosper and lift her up so high that she will be like a beacon of a lighthouse for the world. Sabi ko, God, grabe yung plano sa Pilipinas. Kailangan natin imahin ito, hindi ba? Alam mo, recently, nagpunta po kami na Iran at si Bishop Dan, kasama namin at nag-conduct ng redeeming dala, okay? Doon sa Iran, pumunta kami doon sa highest place at dineclare namin ang destiny ng Iran. Prior to that, mga 6 months ago, 6 months ago, nandun kami sa Gaza, kung saan nagkaroon ng yung patayan ng mga Hamas, di ba? Sa border, okay? We were on the border. At ang instruction ni Sado, pumunta dun sa lugar, okay? Sapagkat hindi pwedeng mag-spill over ang war, sapagkat ang world is not ready for a war because the war is going to destroy people who are really bound
for the grace of God. Tama ba? Hindi pa pwede sila mamatay kasi hindi pa yung time nila. Tama ba? So what we did was that, nag-communion kami, no? At doon sa communion namin, nag-declare lang kami, hindi pwede magkaroon ng gera, hinihinto namin ang gera dito. Pinoprotect namin ang Israel. Dinideclare namin ang protection ng Israel. Nare-remember ninyo, nung time yung time ng mga Iranians na nagpadala sila ng 350 missiles, tama ba? None of those missiles landed in Israel kasi what is this? Ang conclusion mo to, Lord, ino-honor mo yung prayer namin, anim lang kaming nag-pray na protect mo ang Israel. Hindi ko sinasabi yung prayer kayo, bigay na kagano'n nun. Ang sinasabi ko ito, pag may pinapagawa ang God, okay, makinig ka lang, sumunod ka lang, bahala na ang God sa gagawin niya. You know, when we were there, nag-pray kami for the Iranian people because sabi nga nung yung aming ang Iran ay napakayamang bansa. Pero ini-exploit sila ng mga rulers sila. What happened? 1 month after na binomba ang Israel, ano nangyari? Yung president, okay, ilang taon ako. I-cut ko sa recording Hindi namin pinag-pray na mamatay ang presidente ng Israel, ng Iran. But yung presidente ng Iran, ang butcher, na pinadala lahat yung missile, and you know what happened? 1 month after, namatay siya in a helicopter crash. Hindi ng Lord, di ba? Question is this, papakinggan ba ng Lord ang Pilipinas ngayon? Papakinggan ng Lord ang Pilipinas. Sapagkat i-bring up na natin yung doon ngayon. Hindi ba? It will be a beacon of lighthouse for the world. Ito sabi ni Robert Rees, the time has come for this to be. The Philippines is destined to be part of the ruling household of sons and daughters and princes of God's governmental authority on earth, a spiritual caretaker of nations in Asia. The final product we will present to God when He comes back is a godly generation of disciples. When God returns, you're not going to show to the Lord your bank book. You're not going to show to the world, show to the Lord, okay? Gano'ng maraming kwintas na dito meron ka. Hindi mo papakita kay God yung mga diploma mong doctorate ka na or what. Ang ipipresent natin, Lord, ito po ang generation na pinag-pray namin. Lord, ito po ang answer mo sa aming mga panalangin. Dinededicate po namin ang lahat ng kabataang ito na na-produce out of a godly family na binigay mo sa Pilipinas. Are you willing to pay for the price of this? Are you willing to pay the price for this? Walang nakikinig din. Are you willing to pay the price for this? Amen. Malachi chapter 4 verse 5 and 6, Behold, I will send you Elijah the prophet before the great in the awesome day of the Lord comes, and he will turn the hearts of the fathers to their children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the land with a decree of utter destruction. Hello? Gusto ba natin mag-revival sa Philippines? I-reconcile ang heart ng tatay sa mga anak at anak sa mga tatay. Amen ba? Ito yung time na kung meron kayong mga kapatid na matagal na umalis ng bansang Pilipinas at away bumalik, ito yung time na sulatan ninyo siya, Kuya, bumalik ka na, nag-usap na kami ni Dad, pinapatawad ka na niya, gusto ka niyang makita. I tell you this, revival is coming to this nation, tatanggalin niya ang curse ng bansa kasi sinabi niya sa mga lakay. Amen ba? Anong karatin ng God? Yes! Today we come that we're going to be ready to receive the commendation of the King because we're ready to take over families. Amen ba? We will pray, okay? So, nakakatuwa na yung sa teacher na kilala ko, pagpasok ng morning, mga bata, isa-isa niyang nililay yung hands, pinipipray yung tatay, yung nanay, mga kapatid, sabi ko, Lord, this is a scenery of the revival that will come to this nation. Pagpunta mo ng opisina, huwag mong i-curse ang opisina mo. Pagpasok ko, meron akong kilala, no? Yung kapatid ni Atty. Lindon, si George. Sabi niya sa akin, kailan? Pamangkin mo na rin. Kaya pamangkin mo na rin. So, kailan anong gagawin ko? Kung
itong boss ko, grabe siyang magmura. Diskurahan ng mga piloto ko. Kasi pagpasok ko doon sa opisina, sabi niya, wala lang criticize yung mga piloto niya. Sabi niya, nakakatakot ko kasi sabi niya, baka mamaya ma-discourage yung mga piloto ko, bagsakan mo na aeroplane. Sabi ko na sa kanya, unang-unang gawin mo, patawarin mo ang piloto at patawarin mo si boss. Ang hirap gawin, kailangan mo gawin. So nag-pray kami, offended siya sa kanyang boss. Hello? Magsisimula sa offense. Tanong mo sa katabi mo, offended ka ba sa tatay mo? Offended ka ba sa nanay mo? Offended ka ba sa boss mo? Hindi ka makakalaya na magkaroon ng blessing kung hanggang ngayon offended ka. Yan ginawa niya. Sige, pinapatawad ko na siya. Lord, patawarin mo ako. Nagalit talaga ako sa kanya, pero ngayon nililinis ko siya. Sabi niya, ano na sinabi ko? Sabi ko sa kanya, tomorrow morning, pagpasok mo, magdala ka ng oil, okay? At i-anoint mo yung opisina mo. I-anoint mo lahat ng mga offended na mga piloto. At pagkatapos, i-anoint mo yung chair ng boss mo at mag-declare ka ng pagbabago at revival sa boss mo. Amen ba? Ginawa niya, okay? So, dumating si boss. 7 o'clock in the morning, 8 ang first flight, inantay niya. Naantay niya na nakasilip yung mga tao. Kaya kasi baka magmumura na naman. Yung boss, pumasok doon sa door. Tapos sabi niya, sumisilip. Nakita niya, sumisilip. Sabi niya, good morning everybody. Palakpakan lahat sa opisina. Amen ba? Sabihin mo sa kapatid mo, bawal masugit ngayon. In pursuance of the designation, we must give priority to family and focus our attention in our efforts to rebuild the family according to God's will and design. Alam ko gusto niyo makipag-interact sa akin, okay lang nga. Ipunin niyo yung question niyo. Padala niyo sa akin yung question niyo bukas. So, kasi hindi ko ito matatapos ngayon. Mahaba itong seminar na ito. No? But we need it now. Amen? Are you blessed today? Yes! Alright. Rebuild the family according to God's ways and design. Therefore, we declare that family is central in the heart of God's plan. Hello? Sabi natin, central. Central. Okay. Scenario for the end days. Matthew 24 verse 24. Sabi niya, false prophets, okay, false Christ will arise and show great signs and wonders, so as that if it were possible, they would deceive even the elect. Pati ang mga Kristyano magkakaroon ng deception. Be prepared for this. Hindi ba? But kung yung mga pamilya natin sa church, properly discipled, doing what is right and just, hindi ka matatakot, hindi ba? Kahit maliliit, 5 years old, na-train na ng tatay, hindi ba? Willing ba kayo na mag-train ng mga 5 years old na sila na yung next na mga evangelist natin? Ganito na gagawin natin sa mga pamilya natin. Okay, so God entrusted the dominion of Monday to Adam and Eve, and they were to subdue the earth for God for a godly offspring. Sabihin natin, godly offspring. Bakit naging sinungaling ang mga bata? E paano sa bahay pa lang natututunan ng sinungaling? Nag-ring yung telepono. Sinagot ng bata. 6 years old. Nandiyan ba ang mama mo? Sino po sila? Si Mrs. Reyes. Si Mrs. Reyes, pwede makausap si Mrs. ang mami mo? Sandali lang po. Sinigawan, Mama, si Mrs. Reyes ako. Yung pala, may utang sa akin Mrs. Reyes. Alam mo, sabi nun sa bata, sabihin mo wala ako. Hindi nangyayari yun sa inyo. Perfect yung lugar na ito eh. The promise to Abraham, okay, was that all the families of the earth will be blessed through him. Amen. Are you ready to do what is right and just? Are the families ready to admit, anak, nagkamali ako? Are you here? Training of children by fathers. The nations are full of males. God is not looking for males. God is looking for men. Malaking difference. This is what the devil is doing. Teka, may LGBT. Kasi ayaw ng Diablo na magkaroon ng mga tunay na lalaki sa Pilipinas.
Kung meron man kayong heart, bakit ka mag-share ng gospel sa isang LGBT? Kasi gusto ng God, maging tunay na lalaki siya in the eyes of the Lord. Maging tunay na babae siya sa eyes of God. Di ba? Palakpakan natin ng God. So, it says, "For I have chosen him so that he will direct his children in his household after him." Okay? The word direct is the word charge, set in order. How do you pray for your father? Lord, I honor you with my dad. I am willing to be placed under the rulership of my God. I want to be put in order. Put my family in order. Would you like your family to be blessed? Pray first with the Father. Kita nyo? Yung tatlong sabat lang, tumawag na, nag-text na. Kanina pa ako nag-iintay, 6:10 na. Nasaan kayo? Magsasama tayo ngayon. Nag-prepare na ako ng communion. Hello? This is going to happen to your own family. Sabi ko sa katabi mo, it's going to happen to your own family. Sabi sa Deuteronomy, and this words is a command to you today, shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children. They shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. God is going to restore the fathers to their rightful place. Sila na magtuturo ng mga bata. Okay. Si Eve. Kinain ni Eve, tapos binigay kay Adam. Tama? Pag binasa mo Genesis chapter 3, si Eve na may kasalanan. Wait. Ano nakalagay sa verse 3? He was there listening. Pero si Adam walang ginawa. Hindi nakialam. Correct. So nandun si Eve. Anong problema ng mga lalaki? Ang mga ayaw makialam. Ano naman ang mga problema ng mga babae? Nakikialam. Kayo po tayo ba? Are you blessed today? Pero hindi lang sa church nagpipray, Lord. Sa buong Negros, Panginoon, ay magkakaroon ng mga bahay na bukas na ang kanilang mga ilaw sapagkat ang panalangin ay pinapakinuhanan na ng mga ama. Maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Dinismiss mo kami na matatakamo ang puso namin. Pupunta kami, Panginoon, sa isang pakitain na ang Negros ay isang probinsya na lang, Lord. Wala nang Oriental, wala nang Occidental. One objective, to make Jesus as King of Kings and Lord of Lords of every neighborhood. In Jesus' name we pray. Para natin ang Lord. So therefore God entrusted this dominion mountain to Adam and Eve. I have only 10 minutes. The promise given to Abraham was that all the families on earth will be blessed through him. Okay? And the day of the Antichrist has become real to terminate the nations. And the only way, look at this, the only way to keep the Philippines free, the permanent control of the Antichrist is for the Philippine families. A generation ruled by King of Kings and Lord of Lords, the Lord Jesus Christ. Amen. Natin ang God. Ito na. Ito yan. Ito ang dream natin, Lord. Magiging hari ka ng hari dito sa pamilya ko, Lord. Simulan mo sa tatay ko. Ako, tatay, luluhod na ako, Lord, sa'yo. Lord, i-convert mo lang yung tatay ko. I-convert mo lang. Lord, hayaan mo lang mag-uusap ang tatay at nanay ko. Marireconcile kami pamilya. We want Jesus to be King of Kings and Lord of Lords of your own family first. And then you go to other families. Kasi pwede ko lang sabihin sa Diablo, pupuntahan mo yung pamilyang ito, wala kang